Ligaya, habang binabasa mo ito, nasa room 12 ako. Hindi bilang orderly, bilang pasyente. 9 na taon akong naglakad sa mga koridor ng ospital ng San Isidro. 9 na taon na alam ko kung aling pinto ang umuugong pagbukas, kung aling fluorescent light sa third floor ang kumukurap tuwing alas 9 ng gabi, kung paano amoy ang emergency room pagkatapos ng gabi-gabing abalang shift, disinfectant, mainit na plastic, at isang bagay na hindi mo mapangalanan pero nararamdaman mo sa lalamunan. Alam ko ang bawat sulok ng lugar na ito. Ngayon ay nakasuot ako ng puting hospital gown. Ang aking asul na uniforme ay nakabitin sa likod ng pinto, tuwid at walang kulubot. Para bang naghihintay na bumalik ang may-ari nito. Hindi ko alam kung kailan iyon mangyayari ulit. Isinulat ko ito dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Mula sa simula, hindi sa gitna, hindi sa dulo. Sa eksaktong sandali, nang pumasok ang bata sa emergency room at binago niya ang lahat nang hindi niya alam. Ikatlong linggo ng Setyembre, halos mag-alas 5 ng hapon. Katatapos ko lang ng rounds sa pediatric ward at hawak ko pa ang clipboard na may checklist ng mga pasyente, temperature, medication log, bedside notes. Mainit ang hapon na yon. Ang uri ng mainit na nagpapahirap ng paghinga na parang ang hangin mismo ay pagod na. Narinig ko siya bago ko siya nakita. Ate, paumanhin po, isang bata. Mahina ang boses, parang takot na makaistorbo. Lumingon ako at nakita ko siya sa daan papunta sa emergency bay. Isang batang lalaki, mga 11 taon siguro, nakatayo sa gilid ng pinto na para bang hindi siya sigurado kung papayagan siyang pumasok. Manipis siya. Ang kanyang t-shirt ay puti sa iisang oras pero marumi na ngayon, may mantsa ng kalye, nakayapak. Ang mga paa niya ay may alikabok hanggang buko. Sa kanang kamay niya ay may hawak siyang pitaka. Tsokolate ang kulay, katad, may gintong zipper na medyo oksidado na. Hindi mukhang bata ang pitakang yon, mukhang siyang siya sa kamay ng isang negosyante. Ate, sabi niya ulit, nawala po ito sa lalaki, sinabi niya po na lumapit ako. Lumuluha siya ng hindi umiiyak, ang uri ng luha na dumudulas lang sa pisngi kahit hindi mo namamalayan, tulad ng pawis, tulad ng pagod. Saan mo nakuha? Yan, tanong ko. Doon po, sa harap ng wet market, nahulog po sa sahig, tapos nag-atubili siya. Hindi ko po kinuha, nakita ko lang. Okay lang, huwag kang matakot, lumuhod ako para maabot ang kanyang antas. Ano siyang pangalan mo? Andoy po, Andoy Cruz. Andoy, mabuting bata ka. Iniabot niya sa akin ang pitaka. Saan ang lalaki na may-ari nito? Umiling siya. Wala na po siya, pero binigyan niya ako ng papel bago siya umalis. Sabi niya, pumunta daw po ako roon. Sabi niya, maaari daw akong kumain doon. Iniabot niya sa akin ang piraso ng papel. Punit sa isang lumang sobre, nakifold ng maingat. Ang uri ng pagkakafold na ginagawa ng bata na gustong pangalagaan ang isang bagay. Binuksan ko ito, isang address, nakasulat ng ballpen, malalaking titik, matatag ang kamay ng sumulat. Flat 4B, Rosario Apartments, Lipa City. Hindi ko kilala ang address na iyon, ibig sabihin, kilala ko ang Lipa City, 10 kilometro lang mula sa amin. Pero ang address na iyon, hindi iyon ang aming address. Hindi iyon kahit saang lugar na may kaugnayan sa amin. Binukas ko ang pitaka, may cash, maliit lang, mga 200 piso, may resibo ng isang restaurant, may business card, at saka ko nakita ang pangalan, Renato Santos. Tumigil ang clipboard sa aking kamay. Literal na naramdaman ko ang bigat nito na parang nagbago ang timbaw sa loob ng isang segundo. Renato Santos, ang pangalan ng aking asawa. Ang asawa na nag-text sa akin ng alas 3 ng hapon para sabihing maaga siyang uuwi ngayong gabi. Ang asawa na kahapong nagdala ng paborito kong pandesal mula sa bakery sa may plaza. Ate, tumingin sa akin si Andoy. Okay lang po kayo? Ngumiti ako. Natutunan ko ang ganitong ngiti sa 9 na taon ng trabahong ito. Ang ngiting walang ibig sabihin, ang ngiting nagpapanatili ng kapayapaan sa isang silid na puno ng sakit at tanong. Okay lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Pinaupo ko si Andoy sa waiting area. Tinawagan ko ang cafeteria at nagpapadala ng pagkain para sa kanya. At habang naghihintay kami, kinuha ko ang isang malinis na papel mula sa aking clipboard at kinopya ko ang address. Flat 4B, Rosario Apartments, Lipa City. Tuwid ang aking sulat. Walang panginginig ang kamay. Nang gabing iyon, ibinalik ko ang pitaka kay Renato pagdating niya sa bahay. Nakaupo siya sa sala, nanonood ng balita, nakasuot ng polo na nakarolyo na ang manggas. Renato, sabi ko. Nahanap ng isang batang pulubi ang pitaka mo sa harap ng wet market. Dinala niya sa ospital para ibalik.
Nanlaki ang kanyang mata, agad na hawak-hawak ang pitaka, binubuksan, tinitingnan ang nilalaman. Buo pa lahat, sabi niya. Pagkatapos ay ngumiti siya sa akin, ang ngiting maluwag, ang ngiting pamilyar. Salamat, mahal, mabuting tao pala ang nagbalik. Batang-bata pa nga, sabi ko. 11 taon lang. Mapalad tayo sa mundo, sabi niya at ibinalik na ang pitaka sa kanyang bag. Ngumiti rin ako at sa bulsa ng aking scrubs, nararamdaman ko ang tiklop na papel, ang kopya ng address na mainit laban sa aking hita tulad ng isang lihim na naghihintay ng tamang oras. Ganoon na nga ang nangyari. Umuwi siya na parang wala, kumain, nakipagkwento, natulog sa tabi ko. At ako ay ngumiti. Ligaya, gusto kong ipaliwanag sa iyo kung paano namin itinayo ang aming buhay. Hindi kasi ito kwento ng kahirapan, hindi kwento ng pagkukulang. Ang totoo, komportable kami at iyon ang nagpapahirap sa lahat. Siya, si Renato, ay nagsimula sa maliit na trading business, hardware supplies, nagpapadala ng mga materyales sa mga construction site sa buong Batangas. Hindi siya mayaman, pero matalino siya pagdating sa pera. Marunong siyang makipag-usap. Marunong siyang ngumiti sa tamang oras. Iyon ang unang nagustuhan ko sa kanya. Ang paraan ng kanyang ngiti noong una kaming nagkita sa wet market. Halos 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga kamay na may hawak na plastik na bag na puno ng talong at sibuyas. At ang kanyang mukha na parang walang kahihiyan na nagtanong, "Miss, ikaw ba ang anak ni Aling Rosa mula Lipa?" Hindi ko siya kilala. Pero ngumiti pa rin ako. At ganoon nagsimula ang lahat. Ako naman, orderly, ospital ng San Isidro. Paliliisin ng iba kapag sinabi ko ang trabaho ko, pero hindi sa akin. Mahalaga ang aking trabaho. Tinutulungan ko ang mga pasyente na hindi kayang gawin ang simpleng mga bagay. Ang lumakad papunta sa banyo, ang humiling ng tubig, ang makahiga ng tama. May dignidad iyon, may kahulugan. Bahagi ng aking sahod ay pinapadala ko sa aking ina sa Lipa tuwing ika-10 ng buwan, walang palya. Sinasabi niya, "Mahal ko, hindi mo na kailangang," at sinasagot ko siya, "Nandito pa ako, nanay. Kaya pa." Mahal ko ang ugaling iyon sa aking sarili, ang pagiging maaasahan, ang pagiging naroon kahit hindi mo inaasahan. Ngunit ngayon, habang isinusulat ko ito, natatanong ko ang aking sarili. Kung gaano karaming beses akong naroon para sa lahat, para sa nanay, para sa mga pasyente, para kay Renato, at kung gaano karaming beses akong hindi naroroon para sa aking sarili. Ang mga palatandaan, ligaya. Ang mga palatandaan. Ang mga gabing sinasabi niyang meeting pa kami ng mga kliyente, pero walang amoy ng pagal sa kanya pagdating niya, walang pagkaantok sa kanyang mga mata. May bago siyang enerhiya, parang taong galing sa pahinga, hindi sa trabaho. Minsan, naghanap ako ng ballpen sa kanyang polo na nakabitin sa likod ng pinto. Sa halip, natagpuan ko ang isang prepaid SIM. Walang label, walang kamot na pangalan. Iniisip ko noon, malamang panggawa yan para sa kliyente. Ibinalik ko ito, hindi na tinanong, at si Gina Villanueva, nursing aide noon sa aming ospital. Bata, masaya ang mukha, laging may init ng ngiti para sa lahat. Palagi siyang nagtatanong tungkol kay Renato noong nandito pa siya. "Clara, mabait ba ang asawa mo?" "Mukhang mabait." "Ay, oo naman," sagot ko. "Sige na nga." Tipo kasi siyang parang masaya ang buhay, no? Yung tipong maluwag ang ulo. "Oo," sabi ko, "ganyan siya." Noon, inakala ko na pakikisama lang, kaugalian ng mga kabataan na makulit. Wala akong pinagsuspitsahanan. Nagtatrabaho lang naman kami pareho, lagi kong sinasabi sa aking sarili, normal lang. Ganyan ang ospital, maraming tao, maraming kwento, maraming tanong na walang mali siya. Ngunit naalala ko ngayon ang isang gabi sa Hunyo, 3 buwan bago dumating si Andoy, 3 buwan bago ang lahat. Bandang 7:00 ng gabi, papasok na naman ako sa night shift. Kasi simula ko palang lumabas ng locker room nang makita ko si Gina. Nakasuot na ng sibilyan, bag sa balikat, papalabas ng gate ng ospital. At noon, dumating ang sasakyan ni Renato. Huminto ito sa gilid ng kalsada. Ang mga headlight nito ay bumukas tulad ng mga mata na biglang nagising. Hindi siya lumabas, nanatili sa loob ng sasakyan. Ngunit nagkatinginan sila ni Gina, 1 segundo lang. Baka 2, pagkatapos ay lumakad na si Gina. Pumasok na ang sasakyan at ako, nakatayo ako sa doorway ng ospital, may hawak na ID lanyard at nag-iisip ng wala. Dumating na si Renato, sabi ko sa aking sarili. Sige, magpapaalam na lang muna ako. Iyon lang, ganoon kadali na balewalain ang katotohanan. Ngunit ngayon, ligaya, ngayon alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng titig na iyon. Hindi pakikisama, hindi pagkakataon,
pagkilala. Ang titig ng dalawang taong may pinagsamang lihim, nagpapaalala sa isa't isa, huwag magsalita, at ako ang nandoon sa gitna nila, walang alam, ngumingiti, papalabas ng ospital para sa aking shift. Kinagabihan ng araw na iyon, habang si Renato ay nasa sala at nanonood ng basketball sa TV, maririnig mo ang tunog ng crowd sa screen, pati ang boses ng commentator na walang tigil. Pumasok ako sa banyo at hinawakan ang aking lumang Android phone ng mahigpit. Binuksan ko ang Google Maps, sinulat ko ang address mula sa piraso ng papel. Kabisado ko na ito noon, bawat bilang, bawat letra. 72 Calle 1, Barangay Balintawak, Lipa City, Batangas. Lumabas ang mapa, isang apartment building, may litrato pa, 3 palapag, kulay puti, may halaman sa labas na mukhang maingat na inalagaan ng may-ari. 45 minuto lang mula sa aming bahay, nag-screen capture ako, pinindot ko ulit 2 beses, 3. Pagkatapos ay tinawagan ko sa messenger si Tessie, isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa munisipyo ng Lipa, sa record section. Hindi kami gaanong nagkikita ngayon pero bata pa kaming magkaibigan at alam niyang hindi ako nagtatanong ng walang dahilan. Tess, pabor lang, sabi ko sa mensahe. May pangalan ba kayong ma-check sa isang unit sa Balintawak apartment? Kailangan ko lang malaman kung sino ang may-ari o ang registered occupant. Ilang minuto lang ang lumipas. Clara, uy, sige, send mo lang ang address. Pero bakit? Research lang, para sa isang bagay dito sa ospital. Salamat ha. Sinend ko ang address at naghintay ako. 10 minuto, siguro. Nakaupo ako sa toilet cover. Malamig ang ceramic sa aking puwit kahit na may tela pa ang aking pantalon at hinihintay ang sagot ni Tessie habang naririnig ko sa labas ang tawa ni Renato sa isang joke ng sports commentator. Tumunog ang notification. Gina R. Villanueva, 28 years old, nagrehistro noong Marso 2024, bayad ang rent hanggang Disyembre. Clara, okay ka lang ba? Doon tumigas ang aking dibdib. Gina R. Villanueva. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ng pangalan sa akin, Ligaya. Alam mo kung sino siya, kasama natin siya sa ospital mula 2020 hanggang this year. Ang babaeng laging may ngiti sa staff meetings, laging may dalang kakanin tuwing birthday ng kahit sino. Ang babaeng umalis ng voluntaryo noong Marso, at ngayon alam ko na kung bakit. Noong Marso ay nagrehistro na siya sa apartment, at noong Enero ay nagsimula ang lahat. Subukan kong umiyak, seryoso, sinubukan ko. Isinara ko ang mata at hinintay ang luha. Wala, parang tuyong bato, ang loob ng aking dibdib, walang tubig, walang galaw. Ang nararamdaman ko lang ay ang malamig na kalikasan ng ceramic sa ilalim ko at ang amoy ng aming lumang bathroom. Yung amoy ng tile cleaner na binibili ko sa palengke, mapurol at malakas. Lumabas ako pagkatapos ng 10 minuto. Uy, matagal ka, sabi ni Renato, hindi man niya tinanggal ang paningin sa TV. Ayos ka ba? Ngumiti ako. Nahilo lang ako ng konti, pagod, siguro, ngumiti rin siya. Natural, mainit. Ang ngiti ng asawang hindi nagtatago ng kahit ano. Kumain ka na, may natira sa lamesa. Sige, sabi ko, salamat. At umupo ako sa hapagkainan at kinain ang aking pagkain, kanin at ginisang sayote. Habang ang basketball game ay nagpapatuloy sa sala at si Renato ay tumatawa sa bawat magandang pag-abot ng bola, doon nagsimula ang aking katahimikan. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil marami akong kailangang gawin bago magsalita. Bawat salitang lalabas sa aking bibig ay kailangang suportado ng katotohanan. Hindi ng aking galit, hindi ng aking agam-agam, kundi ng katotohanan. Kailangan ko ng higit pa sa isang address at isang pangalan. Kailangan ko ng patunay na hindi niya matatanggihan. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, lumabas ako ng bahay ng 10 minuto ng maaga. Dumaan muna ako sa sari-sari store ni Aling Nena sa kanto. Mabango ron lagi ng tinapay na bagong galing sa panaderya sa kabilang kanto, mainit, matamis ang amoy. Kahit malayo ka pa, binili ko ang pinakamurang notebook, yung may pulang cover, 10 piso lang. Pagkatapos, sa jeepney papunta sa ospital, habang nakayuko at parang nagre-review ng shift notes, nagsimula akong magsulat. Setyembre 2, 2024, ikapitong umaga, Batangas Emergency Room. Batang lalaki, 11 taong gulang, may dalang pitaka at papel na may address. Hindi ito tala-arawan, Ligaya, ito ay ebidensya. Kaya noong 3 araw ng Setyembre, 2 shift ko na akong nagdadala ng pulang notebook sa loob ng aking uniform pocket, kasama ng ballpen na kinukuha ko kapag parang nagre-review lang ako ng mga chart.
Sa break room, habang ang iba ay kumakain ng kanin at ulam na tinali sa plastik, nakaupo ako sa sulok malapit sa ref na laging may tunog na humming, parang malayo, parang walang tigil, at doon ko sinimulan ang trabaho. Ang unang clue ay ang pangalan ko. Nakita ko ito sa isang papel na nahulog mula sa bulsa ng bag ni Renato nang nilinis ko ang sala namin. Receipt parang. Pero ang heading ay hindi ordinary. Ito ay mula sa isang kooperatiba sa Lipa City. Ang pangalan, Maria Clara A. Reyes, co-borrower. Piso-piso kong pinagsama ang mga piraso. Pumunta ako sa aming bangko sa tanghali gamit ang aking lunch break. Nagpaliwanag na ang account holder ay namatay. Classic na dahilan ng mga nag-iimbestigahan at humingi ng listahan ng mga aktibong loan na may aking pangalan. Hindi agad ibinigay ng teller pero ibinigay niya ang numero ng Loan Servicing Department. 3 tawag, 3 kumpirmasyon, 3 loan, 2 sa kooperatiba, 1 sa isang pribadong nagpapautang sa Batangas City. Kabuuan, halos 800,000 piso. Wala akong pirma sa mga ito o baka meron. Pero hindi ko ito pinirmahan. Bumalik ako sa ospital nang halos 10 minuto na ang late sa aking shift. Sinabi ko kay Ligaya na naabala ako sa bangko. Okay ka lang? Tanong niya, naka-uniform na siya, nakahanda na sa rounds. Oo naman, sabi ko, bayad ko lang na mali. Ngumiti siya at umalis. Ginawa ko ang lahat ng kailangan kong gawin ng araw na yon. Nag-assist sa 2 dressing change, nag-deliver ng meal trays, nagtulungan sa pag-wheel ng pasyente papunta sa imaging. Normal, efficient. Sa loob, isang bagay lang ang paulit-ulit sa aking isip, 800,000 piso sa pangalan ko na hindi ko alam. Ang tablet ay natuklasan ko ng aksidente. Biyernes ng gabi, pagod na pagod si Renato at natulog ng maaga. Ang tablet niya, yung lumang itim, may basag na sulok, ay naiwanan niya sa sala, nakapatay pero hindi nakalock. Hindi ako naghahanap. Naghahanap ako ng remote control ng aircon. Naglight up ang screen nang tahimakin ko ang tablet at doon ko nakita isang screenshot. Hindi conversation mismo, screenshot. Parang may inisave para ma-forward o may pinapaalalahanan ng sarili. 2 pangalan sa itaas ng chat bubble, R at G. Pag na-transfer na yung pera, aalis na tayo. Wala nang babalikan. Binasa ko ng 2 beses, 3 beses. Nakita ko ang timestamp, Agosto 20 ng taong ito. At pagkatapos ay nag-off ang screen at naging itim ulit ang tablet. Bumaba ang hangin ng aircon sa aking balikat. Wala akong iyak, walang sigaw. Lumakad lang ako patungo sa stockroom ng ospital. Naiisip ko ito ng araw na iyon, hindi sa bahay, kundi sa ospital. Kasi doon ako unang bumalik sa aking isip. At doon ko talagang naramdaman ang mensahe. Pinigilan ko ang aking sarili. Kinuha ko ang susi ng aking locker. 3 beses bago nakapasok ang susi. Hindi gumagawa ang aking kamay ng tamang galaw. Nanginginig ito, banayad, tuloy-tuloy, parang isang appliance na hindi mo inaasahang gumagalaw. Naupo ako sa floor ng stockroom. Malamig ang tiles, amoy alcohol at lumang cardboard. At sinabi ko sa sarili ko ang pangalan ni Renato nang mahinahon. Sinabi ko ang pangalan ni Gina. Sinabi ko ang halagang 800,000 piso. At pagkatapos ay tumayo ako, isinuot ang aking ID at bumalik sa trabaho. Pero nang sumunod na araw, habang naglalakad ako sa koridor papunta sa nurses station, narinig ko ang boses ni Dr. Macaraeg mula sa loob ng admin office. Matanda, tahimik, pero parang nag-aabala ang tono. May nakaalam ba sa inyo kung bakit may nagtatanong sa HR tungkol sa ating mga employee records? Tumigil ako sa labas ng pinto, hindi ko tiningnan ang loob. Sir, hindi po kami sure. Baka may verification lang na kailangan ang isang ahensya o i-check ninyo. At huwag basta-basta magbigay ng impormasyon nang walang clearance ko. Lumakad ako ng papalayo. Sa aking isip, isang bagay pa lang ang tanong, sino ang nagtatanong tungkol sa employee records? At bakit ngayon? Hindi ko pa alam noon na ang sagot ay mas malapit sa akin kaysa sa aking naiisip at mas mapanganib. 10 araw. 10 araw mula nang makuha ko ang pitaka ni Renato mula kay Andoy at sa buong panahon na iyon, hindi ako huminto. Ngunit wala ring nakaalam na gumagalaw na ako. Gabi pa noon nang umalis ako ng bahay. 4:00 ng umaga. Sinabi ko sa sarili ko na maaga akong pumasok sa ospital at hindi ito kasinungalingan naman. Pero ang opisina ng ospital ng San Isidro ay nasa kabila ng daan ng opisina ni Attorney Buenaventura at siya ang pinuntahan ko muna. Sabi ng isa kong kakilala, isang nurse na nawalan din ng asawa sa ganitong paraan, pumunta ka raw kay Attorney Rosario Buenaventura. Matanda, mahigpit, pero hindi kanya pababayaan. Ang opisina niya ay nasa 2nd palapag ng isang lumang gusali sa Batangas City, malapit sa palengke. May amoy ng lumang kahoy at printer ink.
Walang receptionist pa noon, walang kahit sinong nakamasid. Siya lang, nakaupo sa kanyang mesa, may hawak na tasa ng kape, basang-basa sa dokumentong kanyang binabasa. Hindi siya nagulat nang pumasok ako. Maaga ka, sabi niya. Hindi tanong, obserbasyon. Kailangan ko pong makapag-usap bago pa man. Upo ka muna, kumain ka ba? Hindi po. Tumayo siya, pumunta sa maliit na ref sa sulok at naglagay ng pandesal sa harap ko. Isang plato, walang seremonya. Sabihin mo sa akin, sabi niya habang bumabalik sa kanyang upuan, lahat. Huwag kang mag-edit. Kaya sinabi ko ang lahat, ang pitaka, si Andoy, ang address sa Lipa City, ang apartment, ang mga mensahe sa telepono ni Renato, na binasa ko ng buo, ng maingat, ng malamig, ng hindi nagdudumaling pumikit. Si Gina, ang mga loan documents na nakita ko online sa pangalan ko bilang guarantor. Ang mga call log na nagpapakitang nagtatawagan sila kahit gabi na, kahit nasa bahay si Renato, kahit nasa tabi ko siya. Hindi nagtatanong si Attorney Buenaventura habang nagsasalita ako. Nagsusulat lang siya sa kanyang yellow legal pad. Mabilis, maayos. Minsan titigil siya upang itaas ang kanyang salamin. Makapal ang lente, mas makapal pa ang kanyang pasensya, pakiramdam ko. Nang matapos ako, matagal siyang nanatiling tahimik. Gaano karaming documents na ang hawak mo? Screenshot ng mga mensahe, kopya ng 2 loan document na napunta sa akin bilang co-maker at ang address ng apartment. Kailangan natin ng orihinal na dokumento kung meron. Kailangan natin ng patunay na si Gina ay nagpanggap pa ring healthcare worker sa mga loan applications niya pagkatapos umalis sa ospital. At kailangan nating i-trace ang mga accounts kung saan pumunta ang pera. Natanggal ako ng isang sandali. Posible po ba iyon? Posible. Pero hindi mabilis. Inangat niya ang kanyang tingin sa akin. Kaya mo bang magtiis ng isa pang linggo? Hindi ako agad sumagot. Dama ko ang pandesal sa aking kamay. Malamig na, hindi ko pala ito kinain. Nagtiis na ako ng 8 taon, sabi ko sa wakas. 1 linggo lang naman. Matagal siyang tumingin sa akin. Hindi maawain ng tingin, hindi mapanghusga. Para lang siyang nagsusukat ng timbang ng isang bagay na hindi nakikita. Hindi tayo hihiwalay ng tahimik, sabi niya. Hindi tayo tutatakbo. Hayaan nating mabuhay si Renato ng normal. At pagkatapos, ipapakita natin sa lahat kung sino talaga ang nabuhay sa loob ng inyong bahay. Pero, ang pinakaimportante, itinuro niya ang kanyang pen sa akin. Isasangkot natin ang ospital. Ang ospital. Si Gina ay gumamit ng kanyang dating koneksyon sa ospital ng San Isidro bilang bahagi ng kanyang pandaraya. Nagpanggap pa rin siyang healthcare worker sa mga loan application pagkatapos niyang umalis. May falsification na iyan at may direktang epekto iyon sa institusyon. Kaya hindi lang personal case ito. Mas malaki ito kaysa sa inyo ng iyong asawa. Naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin niya. Hindi lang biro ang iyon. Kapag nasangkot ang ospital, kapag narinig ito ng administrasyon, ng mga doktor, ng mga nurse, walang makakapagtago sa likod ng usap-usapan. Magiging opisyal ito. Magiging totoong kaso ito. Handa ka ba diyan? Tanong niya. Opo, sabi ko. Handa na po ako. Nang lumabas ako ng gusali, maliwanag na ang langit. Hindi pa umaga ng buo, kundi yung kulay puting bahagi nito bago pa magdilaw. Malamig ang hangin at may amoy ng tinapay mula sa malapit na panaderya. Tapos nakita ko siya. Sa bangketa, malapit sa pasukan ng wet market. Si Andoy, natutulog nang nakikimot. Nakabalot ang kanyang payat na katawan sa isang lumang damit na malaki para sa kanya. Malapit sa kanyang kamay ay isang basong papel, walang laman. Lumapit ako ng dahan-dahan. Naglagay ako ng 200 piso sa tabi ng kanyang kamay. Maingat, para hindi siya magising. Hindi siya nagising. Tumayo ako at lumayo ng unti-unti. At sa isipan ko, habang humahakbang papalayo sa batang iyon, bumalik ang isang tanong na matagal ko nang hindi tinanggap. Paano kung hindi siya nagbalik ng pitaka? Paano kung pinigilan pa niya ito, ibinenta, o itinapon lang sa daan? Natuklasan pa rin sana niya ang katotohanan, marahil, ngunit hindi na sana siya handa. At ang kahandaan, nalaman ko noon, ay ang pinakamahalaga sa lahat ng kailangan mo bago ka kumilos. Kinagabihan ng Setyembre 27, 2024, nagluto ako ng adobo. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan kong maging normal. Pinili ko ang baboy, ang mas mataba para mas malambot at inihanda ko ito ng dahan-dahan. Ang amoy ng suka at toyo na kumukulo sa kawali ay punan ang buong kusina. Iyon ang amoy ng 10 taon ng kasal, ng pagmamahal na akala ko ay totoo.
Ngayon, para sa akin, ito ay amoy lamang ng isang bagay na kailangan kong tapusin ng tama. Uy, adobo, sabi ni Renato nang pumasok siya sa pintuan. Nakatanggal na siya ng kurbata, nakarolyo ang manggas ng kanyang puti at mahal na polo. Kamusta ang araw mo? Okay naman, sagot ko, hindi ko siya tiningnan. Hinalo ko lang ang kawali. Iyong usual, ikaw? Abala, nag-meeting kami ni, yung supplier namin, sa Lipa. Sandali siyang natigil. Medyo matagal? Oo, alam ko na ang lahat. Okay lang, sabi ko at ngumiti ako. Inilabas niya ang isang bote ng alak mula sa ref. Hindi mahal, ngunit maganda ang label. Ang uri ng alak na binibili mo kapag gusto mong magmukhang espesyal ang isang ordinaryong gabi. Para sa ating dalawa, sabi niya, at ngumiti siya sa akin ng ngiting iyon. Ang ngiting matagal na akong naniniwala. Habang kumakain kami, nagsalita kami ng mga bagay na walang kabuluhan. May bagong jeepney route pala, sabi niya. Ofi pizza kip endishase. Pumapasok na raw sa loob ng subdivision. Oo, nakita ko rin, sagot ko, kinuha ko ang isang piraso ng baboy. Mas maginhawa siguro para sa mga kapitbahay. Si Mang Celso, may bagong aso raw ulit. Tumawa siya ng kaunti. German Shepherd na naman. Hindi ba't patay na yung huli niya? Patay na nga, sabi ko. KQE niya talaga ang mga aso. Sa TV, may balita tungkol sa bagyo na papalapit. Sinabi ng reporter na dapat mag-ingat ang mga tao. Dapat magtabi ng pagkain at tubig. Dapat maging handa. Iniisip ko ang folder na nakalagay na sa opisina ni Attorney Buenaventura. 3 loan sa pangalan ko. 2 pirirmahan na dokumento na hindi ko alam. Ang kopya ng mga mensahe, nakaprint, maayos ang ayos, na may petsa at oras sa gilid ng bawat pahina. Handa na. Masarap, sabi ni Renato, habang inuuna pa ang isang subo. Ikaw talaga, Clara, wala kang kapantay magluto. Ngumiti ako, at sa loob ko, may isang tinig, malamig, malinaw, walang galit, ang nagsabi ng tahimik, oo, at wala ka ring kapantay magsinungaling. Natapos namin ang gabi ng walang sigaw, walang luha, walang nabasag na baso, naghugas kami ng pinggan. Nanood kami ng TV ng 10 minuto, pagkatapos natulog. Iyon ang pinakamahirap na bahagi, ang pagtulog sa tabi ng isang taong alam mo na ang lahat tungkol sa kanya at wala ka man lang kilos. Ngunit natulog ako, mahimbing. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil tapos na ang paghihintay. Bukas na ang araw na pinakainabangan ko at pinakakinatatakutan. Kinaumagahan, nang magbihis na si Renato, hindi na kami nag-almusal ng magkasama. Abalang-abala siya, naghahanap ng susi, nagtatawag ng taxi, lumapit siya sa akin bago umalis. Isang halik sa noo, mabilis, mekanikal, parang gawin na lamang. Mag-iingat ka, sabi niya, at lumabas siya sa pintuan. Nakatayo ako sa gitna ng aming kusina, amoy pa rin adobo ang hangin mula kagabi at naramdaman ko ang katahimikan ng bahay na parang unang beses kong narinig. Naisip ko, iyon ang huli. Kinuha ko ang aking bag, sinigurado ko ang folder, nakabalot ng Manila paper, nakalagay sa loob ng aking locker bag para hindi kapansin-pansin. 3 linggo ng trabaho, nakatupi ng maayos sa loob noon. Naglakad ako papunta sa ospital ng maaga, 7:30. Ang staff meeting ay magsisimula ng 8:00. Dumaan ako sa emergency room. Amoy gamot at disinfectant. Ang amoy na 9 na taon na akong kasama at ngayon ay parang nagbibigay sa akin ng lakas. Ibang uri ng lakas. Naghihintay si Ligaya sa koridor. Ready ka na? Tanong niya. Mababa ang boses. Ready na? Sagot ko. Hawak-hawak niya ang aking kamay ng 1 segundo. Hindi na kailangan pang magsalita. Sa labas ng conference room, nakita ko si Attorney Buenaventura, nakasuot ng navy blue blazer, may hawak na briefcase. Kalmado, tumango siya sa akin nang makita ako. Handa na ang lahat, sabi niya. Sundan mo lang ang dating plano. Pumasok kami sa staff meeting room. Dati-rati ay maraming upuan, ngunit ngayon ay pakiramdam ko ay mas malaki ang silid. Naroon na si Dr. Macaraeg sa dulong mesa. Naroon ang mga head nurses, ang HR manager na si Ma'am Peralta, ilang doktor, ang mga senior aides. Nag-uusap-usap sila. Amoy barako coffee ang silid. May isa na nagdala ng termos. Naghanda na si Dr. Macaraeg na magsalita nang tumayo ako. Doc, pwede po bang magsalita muna ako? May ibig pong sabihin si Attorney Buenaventura. Tumigil ang lahat. Tumingin sa akin si Dr. Macaraeg nang may tanong sa mukha. Attorney Buenaventura? Opo, Doc, hinihingi ko lang po ang 10 minuto. Sandali siyang nag-isip, pagkatapos ay tumango. Hayaan niyo. Pumasok si Attorney Buenaventura. Ibinigay ko kay Dr. Macaraeg ang folder.
Ang Manila paper ay bukas na ngayon at nakita niya ang pangalan ni Renato Santos sa unang pahina. Nagsalita si Attorney Buenaventura ng maliwanag at tuwid. Wala siyang mataas na boses, wala siyang dramatikong jab sa hangin. Bawat salita ay katotohanan lamang. Ginamit ang pangalan ng inyong empleyado, si Maria Clara Reyes, bilang co-borrower sa 3 loan transactions nang wala ang kanyang kaalaman o pahintulot. Ang facilitator sa 2 sa mga transaksyong ito ay isang dating hospital employee na gumagamit pa rin ng kanyang healthcare affiliation bilang patunay ng pagiging lehitimo. Ang pangunahing perpetrator ay ang asawa ni Maria Clara, si Renato Santos. Naririnig ko ang kalabog ng ballpen ni Ma'am Peralta sa mesa nang mahulog ito. Walang nagsalita. Ipinakita ni Attorney Buenaventura ang mga kopya ng documents, ang mga pirma, ang mga stamps, ang mga address na kinikilala ng lahat na nasa silid, at doon, sa gitna ng lahat, bumukas ang pinto. Si Renato. Nakasuot ng polo shirt, may hawak na keys ng kotse at ngumingiti pa rin nang pumasok. Ang ngiti ng isang taong hindi alam kung anong naghihintay sa kanya. Clara, nandito ka pala, sabi ng guard, na nasa taas ka, kailangan ko lang. Natigilan siya. Nakita niya ang mga mukha. Lahat ng mukha nakaturo sa kanya. Nakita niya si Attorney Buenaventura. At nakita niya ang folder na may pangalan niya, nakapatong sa harap ni Dr. Macaraeg. Nanatiling nakatayo si Renato sa pintuan, 1 segundo, 2, 3. Ang aircon ng kwarto ay humihinging pababa at mararamdaman ni Maria Clara ang malamig na hangin sa kanyang leeg, ngunit hindi siya gumalaw. Clara, ano to? Ngumiti pa rin siya. Ang ngiti na dating nagpapahinto sa kanya, nagpapalimot, nagpapatawad. Ano nangyayari dito? Mahinahon siyang sumagot. Nakaupo ka, Renato, nagsasalita pa si Attorney Buenaventura. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Nakita niya iyon sa mukha ni Renato. Ang pagkagulat na hindi niya mapigilan dahil lagi siyang ang sumisigaw, lagi siyang ang umiiyak, lagi siyang ang nagmamakaawa. Ngayon, tahimik siya at mas nakakatakot iyon para sa kanya. Umupo si Renato. Dahan-dahan, parang sinusubukan kung matitigas pa ang upuan. Ipinagpatuloy ni Attorney Buenaventura ang pagbabasa. Bawat dokumento, bawat petsa, bawat halaga, binibigkas niya ang lahat ng malinaw at walang damdamin. Parang mga katotohanang hindi na kailangang ipaliwanag pa. 10 minuto ang lumipas. Nang malinaw na kay Renato na wala siyang mapuntahan, nagbago ang kanyang tinig. Huwag kayong makinig sa kanya. Tumayo siya. Hindi niya alam ang buong kwento. May side ako dito, may mga kasunduan kami ni Clara na hindi niya sinasabi. Doon tumayo si Dr. Macaraeg. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangan. Mayroon siyang klase ng katahimikang hindi mo mapipigilan. Sir Santos, mahinahon. Malinaw. May dalang warrant of arrest ang NBI. Naghihintay sila sa labas. Yumelo ang silid. Narinig ni Maria Clara ang hihip ng aircon, ang malayo at maliit na ingay ng paa sa koridor, at ang hininga ni Renato. Isang malalim, mapait na hininga ng isang taong nauunawaan na natapos na. Lumabas si Renato sa pinto. 2 NBI agent ang naghintay sa koridor. Kita nila ni Maria Clara sa bahagyang bukas na pinto. Inilagay ng isa ang kamay sa balikat ni Renato. Maingat, propesyonal. At bago tuluyang lumiko ang koridor, lumingon si Renato. Sa kanya. Doon sa kanya. Sa mata ni Maria Clara. Marahil ay naghahanap ng awa. Marahil ay naghahanap ng pagkakataon. Isang bahid ng pag-aatubili na maaari niyang gamitin, maaari niyang piliing ibalik. Tumingin siya sa kanya. Tumingin siya ng buo, ng walang galit, ng walang luha, ng walang anumang nais sabihin. Pagkatapos ay lumingon siya, pabalik kay Attorney Buenaventura. Ano pa ang kailangan nating tapusin? Pagkatapos ng meeting, pumunta si Maria Clara sa banyo sa 3 palapag. Ang parehong banyo kung saan siya nagtatago noon tuwing break time, kapag pagod na siya at hindi pa rin makauwi. Sinarhan niya ang pinto, naamoy niya ang lumang tile at ang amoy ng disinfectant na parang bahagi na ng kanyang katawan, at doon, sa wakas, umiyak siya. Hindi mahinahon, hindi elegante. Ang klase ng pag-iyak na maingay at pangit at totoo. Hindi niya alam kung para saan, para sa 8 taon, para sa andoy na hindi alam kung ano ang nagsimula niya, para sa sarili niya, ang Maria Clara na matagal nang naghihintay na makita muli. Nang tumigil siya, tumingin siya sa salamin, mamasa-masa ang mukha, pula ang mata, gusto niyang ayusin ang sarili niya.
Ngunit nakita niya ang sarili niya. Buo, nandoon siya. Pagkatapos ng mahabang panahon, nandoon pa rin siya. 3 araw pagkatapos ng staff meeting, tumitigil ang katawan niya. Hindi drama. Walang babala. Nagising na lang siya na hindi makabangon. Mataas ang presyon, nanginginig ang kamay, at ang nurse na pumunta sa kanya ay si Ligaya mismo na may mukha pang may halong galit at habag. Sabi ko na sa iyo, bulong ni Ligaya habang sinusukat ang presyon. Sabi ko na. Nagpahinga naman ako. Ang paglalakad palagi sa koridor ng 2:00 ng gabi ay hindi pahinga, Maria Clara. Tahimik siyang nakahiga. Amoy alkohol ang HIV line sa kanyang braso. Room 12, ang silid na malapit sa nurses station, ang silid na dati niyang nilalakad na may mop tuwing umaga. Kakaiba ang hitsura nito mula sa higaan. Mas malamig, mas tahimik, mas malaya. Kinuha niya ang notebook, ang bago, hindi ang dati, at nagsimulang sumulat. Ligaya. Ito ang katotohanan ng nangyari pagkatapos. Si Gina Villanueva ay opisyal nang na-terminate. Ang kasong estafa ay nakasaad na sa korte. Hindi pa siya nagsalita publicly, pero nakita ko ang larawan niya online, ang mukha niya sa labas ng NBY building. Iba na siya, para bang nawala ang tiwala niya sa sarili niya. Parang alam na niya na tapos na ang dati niyang mundo. Si Renato ay nakadetain habang inaalam ang kaso. Ang apartment sa Lipa, ang address sa papel ni Andoy ay sinalakay ng NBC. Natagpuan nila ang mga dokumento ng mas malaking loan fraud, 5 pang ibang biktima. Ang pangalan ko bilang co-borrower ay inalis na sa lahat ng dokumento sa pamamagitan ni Attorney Buenaventura. Formal, legal, tapos na. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, si Andoy. Nahanap siya ng social worker ng ospital, si Ate Feli, sa tulong ni Ligaya. Batang 11 taong gulang, natutulog sa likod ng wet market. Walang alam sa lahat ng nangyari. Walang alam na ang pitakang ibinalik niya ay nagbukas ng isang bagay na hindi makasara muli. Nasa proseso na siya ngayon ng pag-enroll sa isang residential program para sa mga street children dito sa Batangas City. Meron siyang kama, meron siyang pagkain. Hindi ko ito ginawa para sa utang na loob, Ligaya. Ginawa ko ito dahil may batang nagpakita sa akin na ang katotohanan, kahit maliit, kahit hindi alam ng may hawak, ay palaging naghahanap ng tamang tao na hahatid dito. Nakahanap siya sa akin. Responsibilidad ko na ang gumawa ng tama. Nagpahinga si Maria Clara. Maingay ang pasyente sa kabilang silid. TV na malakas, pamilya na nagtatawanan. Buhay na tunog. Gusto niyang marinig ito ng matagal. Bumalik siya sa pahina. Ligaya, pag-uwi mo ngayong hapon, magdala ka ng kanin at ulam. Gutom na ako at gusto kong kumain ng maayos bilang sarili ko. Hindi bilang asawa ni Renato, hindi bilang orderly, hindi bilang biktima. Bilang Maria Clara Reyes lang. Sapat na iyon, isinara niya ang notebook, tumingin sa kisame, puti, malinis. Walang laman, pero hindi bakante. Pagkatapos ay binuksan niya muli sa huling pahina at nagdagdag ng isang linya. PS. Ang notebook na sinimulan ko sa sari-sari store ni Aling Nena, ibinigay ko na kay Attorney Buenaventura. Ngunit ang huling pahina, nagsulat ako ng isang bagay para sa sarili ko. Hindi ko isusulat dito. Ikukwento ko sa iyo pag nandito ka na. Isinara niya ito, tuluyan na. Sa labas ng bintana, maririnig ang ingay ng ospital. Trolley na gumugulong, boses ng doktor sa intercom, buhay na nagpapatuloy. Ang mga tunog na dati ay kanya, ngayon ay para sa kanya.